وباب من الأبواب المهمة في هذا الكتاب. قف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, sabi ni Sheikh, nandito naman tayo sa bagong kabanata. Ito ay pinaka-importante sa lahat. طيب. هذا الباب والباب الذي يليه يقولون أهل العلم أنه في شرك النيات. هذا الباب الرياء، الباب الذي يليه باب من عمل عملا لأجل الدنيا. هذه الأبواب في شرك النيات. Sabi ni Sheikh, ang kasunod daw dito sa kabanata na ito ay patungkol naman sa shirk an-niyya. Pagkatapos nito, may tatalakayin pa pagkatapos, kung matapos natin ang kabanata na ito. طيب. هذا الباب والباب الذي يليه. هذا الباب باب ما جاء في الرياء، وهذا من أعظم الأبواب، وهذا ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه عليه، وكان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم على هذا الأمر، وهو إخلاص النية لله عز وجل. So, ang kabanata na ito ay patungkol sa ano ba yung dumating sa sinasabi na ar-riya, kitang tao, pwede, Sheikh, no? Yung mga nauna sa atin, yung mga salihin, ito ang maudo na ito, ang unwan na ito, ay ito ang pinakamahirap na gamutin, ang riya na ito. Mahirap daw sa mga nauna sa atin. Ito ang pinakamahirap na gamutin, ang riya. أول مسألة في هذا الباب، سنأخذ مسائل في باب الرياء. أول مسألة هو تعريف الرياء. الرياء لغة مشتق من الرؤيا، يقال فعله رياء أي ليراه الناس فيحصل على الصيت والذكر. Unang-una, kunin natin yung kahulugan ng riya sa lugha al-Arabiya o sa lingwahe ng Arabic. So, ang riya daw ito ay kinukuha galing sa nakita. Kung ano yung nakita natin, no? Liyura an-nasa, ibig sabihin, paalahu riya, ibig sabihin ginawa niya yung isang gawain na yan, may riya, tapos, ang ibig sabihin ay pakitang tao. O ibig sabihin yung ginawa niya ay para sa tao. طيب. واصطلاحا إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها. طيب. فيحمدوه عليها. Sa istilahan naman, patungkol sa istilahan, ito yung importante. Ibig sabihin ng riya, ito ay lantad, paglantad ng gawaing ibada. Ano bang ibada? Pagsamba. Ano ba yung kanyang purpose? Ru'yan nas, ibig sabihin, pakitang tao. O ipapakita niya sa tao. O laha, yahmaduhu alayha. Ibig sabihin, kapag nakita na ng tao yung kanyang gawain, at siya ay pupurihin. At ito ay siya natutuwa. شو يا اخوان، ضابط مهم جدا في الرياء، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها. Yun, ibig sabihin nga, sinabi ni Sheikh, ito ang, yun nga, yung izhar, ibig sabihin lantaran na pagsamba, tapos ang purpose mo ay pakitang tao lamang, tapos kung ikaw ay pinupuri ng tao, at ikaw ay natutuwa, parang naiba yung niya mo, o hangarin mo, naiba yung hangarin. فيحمدوه عليها، هذا هو الضابط. طيب، لو أظهرت العبادة لكي يقتدي بها الناس فيفعلون مثل ما أفعل. Kapag daw ikaw ay gumawa ng pagsamba, tapos yung purpose mo ay ipakitang tao, akhir siya, kalima. أظهرت العبادة للناس لكي يقتدوا بي فيعملوا مثل عملي. Ibig sabihin na purpose para sundin ka rin ng mga tao. Ganun. ليس ليحمدوني عليها وإنما ليفعلوا كما فعلت. Ibig sabihin na gaya. هل هذا رياء؟ دحين أنا كنا ماشيين مثلا في طريق
كلهم صامتون. فأنا أظهرت الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نيتي أن هي التذكير أن هؤلاء الذين معي يذكرون الله، ليس لكي يحمدوني يقولون سعيد يذكر الله كثيرا، سعيد من المؤمنين المتقين، لا، فعلت هذا الفعل لكي يقتدوا بي ويذكرون الله عز وجل. ما هو لكم؟ Example ni Sheikh, kapag daw naglakad tayo sa daan, tapos marami kang kasama, tapos yung may isa doon sa kanila ay nagsabi siya na astagfirullah, astagfirullah, tapos narinig ng mga kasamahan niya, yung kasamahan niya daw ay gumaya sa kanya, astagfirullah, astagfirullah din. Hindi ibig sabihin na pinupuri siya, pero para siya gayahin. Sama ba yun sa sir? Hindi. رياء ولا مو رياء؟ ليش؟ طيب ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب لا، في دليل واضح يا اخوان، دليل واضح جدا جدا جدا. طيب احنا ليش اول شيء قلنا؟ لان في ضابط قلنا فيحمدوه عليها، هو ما يبغى من هذا الفعل. رجل تصدق بصدقه لا يريد وجه الله عز وجل، ويريد ان الناس يحمدون عليها، يقولون هذا منفق في سبيل الله، هذا الرياء. لكن لو أنا تصدقت على مسكين عشان تنظرون أنت فيا فتتصدقون عليه، هذه النية، ليس لكي أمدح وإنما لكي يقتدى بي، فهذا ليس برياء. الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب، وفي الحديث أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقف. Yun na yung kabuod ng sinabi ni Sheikh. Kapag ganun daw ang niya mo, ay hindi po yun makakapasok sa riya. Yan, Sheikh. طيب، فالضابط زي ما قلنا فيحمدوه عليها. هذا في الآية. الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني تتصدق ويراك الناس وأنت تتصدق، هذا خير. وإن تخفوها ولكن إخفاءها أفضل. Yun ang dalil ni Sheikh, yung aya na binanggit niya, kapag ikaw ay nagsadaka, para maging ikaw ay modelo sa pagsasadaka, at hindi mo na inaano yung para ka pinupuri, hindi yung ganun yung niya mo. Kapag ganun yun, hindi yung nakakapasok sa riya. Tapos sabi niya sa aya na yun, kapag yung pagsasadaka ay tinago mo, mas mainam na gawain. mas mainam yun. طيب، وفي الحديث السنة أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يظهر عليهم الفقر الشديد، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، فرأى الصحابة ذلك الأثر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهم فأتى بمال فوضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحين أظهر صدقته، فاقتدوا الناس به، فأخذوا الناس يأخذون من أموالهم ويضعون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. Sabi ni Sheikh, may isang kaum daw, isang community na tumating ba sa isang community din. Tapos yung barangay, kung sa ating barangay na yun, ang tao doon ay mga mahihirap. Ganun no, Sheikh, tapos mahirap, may isang tao na mayaman, nagkuha siya ng pera niya at nilagay niya sa harapan ng propeta Muhammad SAW. Ang purpose niya ay ipagsadaka yung kanyang pera sa mga nangangailangan. So, doon siya? Nakita ng mga tao yung kanyang gigawain, tapos sinundan o kaya ginaya ng mga tao yung kanyang gawain. Ibig sabihin na may dalil tayo na ang purpose natin para o kaya ibig sabihin hindi yun nakakapasok sa riya yung ganong gawain. طيب، نعود إلى التعريف. فضابطه يظهر العبادة لقصد رؤية الناس لها، ولكن الضابط فيحمدوه عليها، يريد الثناء. May sinabi pa Sheikh wala kanina kung sino daw yung binanggit na hadis ba? Hadis no. Kung sino man yung gumawa ng kabutihan,
ng magandang gawain at itong gawain na ito ay sinundan ka rin ng mga tao, yun ay magandang gawain. Yun yung sunnah. Tapos yung sa riya naman, ibig sabihin na hindi mo inaano sa tao yung gawain mo na pinupuri ka ng tao. Ganito ka. Hindi ganoon yung ibig sabihin. طيب هذا الضابط يا اخوان. قال ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. كذلك الرجل اللي يظهر العمل المسموع. طيب ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة وغيرها. السمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. طيب. Ang sabi ni Sheikh, nakakapasok dito sa riya na ito, nakapasok, sino man ang gumawa ng gawain. Sino daw ang gumawa ng gawain? Liyasma'un nas, ibig sabihin ang purpose niya ay parinig-rinig sa tao, ay makapasok ito sa riya. Wa yuqallahu musammi, ibig sabihin yung nagpaparinig. Okay? Tapos dito sa baba, ano ba yung pinagkakaiba ng riya pati sum'a? Anong pinagkakaiba nila? Sabi niya, ang riya daw, ito yung pinapakita niya ang kanyang gawain. Pinapakita niya ang kanyang gawain. Kassala, tulad ng pagdarasal, was sadaka, at gawang gawa, sadaka. Ibig sabihin, kapag pinapakita niya, yun na ang riya. Yung sum'a naman, sino yung ang kanyang purpose na iparinig sa tao, tulad ng kiraa, pagbabasa ng Quran, wal wa'ad wad dhikr. طيب والدليل قال من سمع الله به ومن يرائي الله به. طبعا هذا يوم القيامة. ما تقصدين من سمع الله به؟ الله عز وجل يجازي هذا الرجل بما عمل. فمن أراد السمعة أتى يوم القيامة فالله عز وجل يريه عمله الصالح ويقول ولا يعطيه أجر عليه ويفضحه أمام الخلائق. Ito yung dalil na binanggit ni Sheikh, man sama'a Allahu bihi, kung sino daw ang nagpaparinig, ang kanyang purpose magpaparinig, ibig sabihin dito, ang kanyang paliwanag dito, ito ay sa kabilang buhay. Kapag ang tao gumawa ng ibada, tapos ang kanyang purpose, parinig-rinig, pagdating sa araw na paghuhukom ay yung kanyang kasalanan na imbes ibada, wala siyang makakamtan na gantimpala dahil sa kanyang ginawa kasi sumanga. طيب والرياء يا اخوان هذا تعريفه. اول مسألة تعريف الرياء. الرياء يا اخوان يبحث في مقامين. المقام الاول حكمه والمقام الثاني حكم العبادة اذا خلطها الرياء. Ang riya ay may dalawang sitwasyon, makamain, may dalawang katayuan. Ano ba yung riya? Ito ang isa dito ay maqam al-awwal hukmu. Ibig sabihin ano ba yung hukom? Ano ba yung hatol? Tapos doon sa ikalawang katayuan ng riya, hatol sa ibada na yan, tapos nahaluan yung ibada na yan ng riya. طيب الرياء الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. Ang una-una, ang riya, من الشرك من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. Ang riya daw, papakitang tao, ito ay ang kanyang hukom o hatol ay pagkubli ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na maliit na pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pwede itong maging malaki. Pwede ito maging shirkul akbar. Pwede ito ay magiging malaking pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر. Ibig sabihin ni si Ibn al-Qayyim naggawa sa ng example o binigyan niya ng example ang pagkubli ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya,
tulad ng maliit, yasir al-riya, maliit na riya. Tapos, kapag sabi niya maliit ang riya, ibig sabihin, wahada yadullu ala anna riya, ito ay, ang riya daw na maliit, pwede ito ay magiging malaking riya, al-kathir, o maraming riya. Kad yasil ila asyirk al-akbar. At ito ay pwede humantong sa malaking pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. فحينئذ تبطل العبادة. طيب Maliwanag lang ba yung ano natin? Maintindihan lang? ما هو يا إخوان يسير الرياء؟ Ano ba yung ibig sabihin ng yasiru riya? Yung maliit na riya. Ano ba yung ibig sabihin niya? طيب يسير الرياء أن تكون أصل العبادة لله عز وجل ثم يدخل عليها الرياء. Ang ibig sabihin, binigyan paliwanag ni Sheikh, ang riya, maliit na riya, ito daw ay gumawa ka ng ibada, tapos bigla na lang pumasok sa iyo yung riya. النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا هذا الحديث قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Makukuha din natin yung dalil dito, yung hadith, na ang ibig sabihin ng hadith na yon ay ang isang lalaki daw, tumayo siya at nagdarasal, ang purpose na tumayo ay nagdarasal, at diyan man siya nagdarasal, ay biglang pumasok sa kanya yung pinapaganda na yung kanyang sala. Sa purpose na may nakatingin sa kanya yung isang lalaki na هو ذهب يريد أن يصلي لوجه الله فرأى فلان فكان يريد أن يسبح في الركوع مثلا كان يريد أن يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون فلما رأى فلان قرأ بصفحتين 3 طيب جاء عند التسبيح كان يريد أن يسبح 3 في الركوع جعلها 10 نعم طيب الأصل في إيش؟ نعم الأصل فيها إيش؟ لوجه الله كانت لكن زينها لما رأى هذا الرجل فهذا هو الذي يسمى يسير الرياء. Tulad din, sabi ni Sheikh, yung binigyan na ng sample na nagsala ka, nagsala ka o nagdarasal ka, tapos yung may nakakita sa'yo na isang tao, tapos pinaganda mo yung pagsasala mo. Tulad ng tasbih, imbes na 3 ginawa mong 10. Tapos ano pa yun, parang naiba, di ba? Yung sa una ay kanyang purpose ay ibada, gawin niya yun sa purpose sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nakita niya yung isang tao na yun, nabaling yung kanyang niya doon dahil sa may nakikita sa kanya. Yun ay tinatawag na maliit na shirk. ما هو يسير الرياء؟ أن يكون الأصل في العمل التقرب إلى الله لكن يشوب هذه النية حب الظهور أمام الناس وكسب مدح وثناء أي أنه مجرد عرض يعتري العمل ولا يكون هو الدافع الأصلي للعمل. Sheikh, ibig sabihin yung dito, ma huwa yasir riya. Ano ba yung tinatawag na maliit na riya? Nakuha natin dito. So, ibig sabihin, ang kanyang unang-una, ay yakun al-asal fil amal at taqarrub. Yung kanyang purpose ay unang-una, lillah. Ibig sabihin, yung kanyang first na ginawa, yung kanyang sala, purpose niya sa Allah Ta'ala muna. No? Tapos, لكن يشوب هذه النية حب الظهور أمام الناس وكسب مدح وثناء. Biglang na-convert yung kanyang niya, no? Nabaling. Nabaling ang kanyang niya. Hubbud zuhur amaman nas. Ibig sabihin na ay gusto niya ipakita yung kanyang ginagawa na yon sa harapan ng mga tao. Tapos وكسب مدحهم وثنائهم. At ang kanyang purpose ay purihin siya. Yun, ang kanyang purpose purihin. Ibig sabihin na baling yung kanyang intention na yun. Ay annahu mujarrad arad. Ibig sabihin pagpapakita niya, ya'tari al-amal wala yakun huwa الدافع الأصلي للعمل. Ibig sabihin na yung kanyang yung simula na hindi na iba na yun.
Ha? Iba yung kanyang gawain. Papakita na lang siya para po. Oh, yun. Tama, ganun. Type siya. طيب يا اخوان متى يكون الرياء شرك اكبر ومتى يكون شرك اصغر؟ Dito tanong, kailan daw magiging ang riya, magiging siya ay magiging maliit na pagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kailan siya magiging pagtambal na malaki sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? يا اخوان متى يكون اكبر ومتى يكون اصغر؟ Kailan daw maging malaki at maliit? Sabi ni Sheikh. الموضوع لا تطيح اكيد. طيب Yung pagka nilagyan mo ng katambalang na yung mga nagpupuli ng alas sa'yo, kinuha mo ito sa tao na yun. Diba ba? Pinuri ka ng tao na yun, itinambal mo siya sa pagpupuli ng alas na yun. Parang ginaya mo yung pagpupuli. Tulad daw. Anong tulad? Bigay ka ng example para... Yung lang yung akbar yung sinasabi ko. Akbar? Kung mga ng pagpupuli sa tao na yun, nakamukha ng pagpupuli ng alas sa mga. طيب قال يعني يأخذ من الناس يعني الثناء كمثل يعني الثناء من الله كذا. لا شوف احنا ايش قلنا؟ هو يسير الرياء الاصل في العمل لله لكن دخلت عليه هذه النية هذا يكون اصغر لكن اذا كان العمل كله خالصا للناس فهو اكبر. Ibig sabihin kapag sabi niya ang lahat لا يريد التقرب الى الله عز وجل. يعني كلما يفعل عباده يعني للناس يعني. للناس نعم. كل العباده الاصل في العباده ما راح يصلي الا لاجل الناس. طيب هذا الاصل في العباده لكن هو راح يصلي لكن يريد الناس ان الناس ايش؟ يثنون عليه ويقولون هذا الرجل يصلي هذا الرجل من اصحاب الصف الاول هذا الرجل كذا. هذا الرياء هنا. ويزينه هو يزينه. طيب لأجل مدحه هو يبغى نيته يذهب إلى الصلاة تقربا إلى الله وأخذ الثناء من الناس فيكون الأصل عنده لله ولكن شاركه ثناء الناس فكان أصغر. Ang shirkul akbar ang riya magiging shirkul akbar kapag ang kanyang ginawang ibada na yan o pagsamba na yan ay lahat ng 100% ay binigay niya sa tao. Ibig sabihin wala na yung sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ay siya ay magiging shirkul akbar. Kapag sabi niya naman magiging shirkul asgar kapag ang kanyang ibada sa first ginawa niya yung ibada lillah tapos diyan nagawa siya ng ibada na yan ay biglang pumasok yung riya sa kanya. Ibig sabihin na yon ay riya na shirkul asgar, maliit. Nakuha nyo? Kapag wala na, ginawang ibada na wala ng lillah, wala ka nang ibigay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin sa pakitang tao na talaga, yun ay magiging shirkul akbar. Yun na yun. طيب يا اخوان الدليل على أن الرياء الخالص للناس يكون شرك أكبر ما هو الدليل؟ Anong dalil daw? Kapag gawain, lahat ay sa tao. Tapos, anong dalil daw? Anong dalil dito? Kapag ang ginawa mong ibada na yan ay, yun na sabi ko na lahat ay pakitang tao na lang. Walang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. anong dalil? لا في دليل واضح جدا أنا أبغى الدليل الواضح. Gusto ni Sheikh anong dalil daw? في أوضح منه أنا أبغى واضح جدا في مراءة يعني فالدليل هذا كلمة مراءة. لا في القرآن. ما شاء الله تبارك الله. وإذا قاموا إلى الصلاة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب النساء Ito yung dalil na suratul Nisa sinabi ni Sheikh. يقول الله عز وجل أن المنافقين
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ito yung talata galing sa Quran sa Surah An-Nisa. Kapag daw ito ay patungkol sa mga munafikin. Munafikin kapag sila ay nagsasala ay ang kanilang sala ay ginagawa nila ay kusala, ibig sabihin na tamad o tinatamad. Tapos ang purpose nila ay pakitang tao lamang. طيب. لكن هذا اللي هو الشرك الأصغر ستأتي الأدلة معنا في هذا الباب. أخوف ما أخاف عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. At makukuha natin din yung dalil daw patungkol sa Shirkul Asgar. Yun na yung hadith na makukuha din natin na ang kinakatakutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sahaba niya, yun na yung ang Shirkul Asgar. Yun na yung riya. طيب. المقام خلاص. طيب المقام الثاني حكم العبادة إذا خلطها الرياء. Ano daw ang hukom sa pagsamba kapag ay kapag nahaluan ng riya? إذا كان الباعث على العبادة مراءاة الناس في الأصل ولم يقصد وجه الله فهذا شرك والعبادة باطلة. ما المقصود بالباعث هنا؟ باعث يعني النية. النية عنده إنه العبادة مراءة للناس. Kapag daw dito unang-una hukom dito una-una kapag daw ang niya patungkol sa pagsamba ay kanyang purpose ay muraan nas. Ibig sabihin ay kanyang purpose na inaano na yung ano ng tao, mura. Ano yung hangarin ng tao sa kanya. طيب. اثنين أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى يكون الحامل له أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. Ikalawa, ito ay maging musyarikan. Ibig sabihin, magkahalo. Di ba? Magkahalo ang dalawa na ito diyan sa pagsamba. Ibig sabihin, may niya siya sa Allah at may riya siya. Ibig sabihin, magkahalo ito. Fi asna'iha, di umkin? في أثناء العبادة. نعم. أثناء العبادة. في أثناء العبادة. ثم في أثنائها بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء. Ano ba yung magkahalo dito? Ibig sabihin, yung gumawa na yon, gumawa ng ibada na yan, sa first, yung ginawa ng ibada na yan ay lillah. Ibig sabihin na intention niya ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos, yatra'u ar-riya. Ibig sabihin, pumasok yung riya na yon sa kanya. Fi athna'il ibada. Sa paggawa niya ng ibada na yan, ang purpose sa una, ang purpose niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigla sa paggawa ng ibada na yan ay bigla pumasok sa kanya yung riya. مثاله. Ano yung example? أنا خرجت الآن أريد أن أتصدق. Ako ay لله عز وجل. lumabas daw ako ngayon, nakalabas siya tapos gusto niya daw na gumawa ng gawang-gawa, magsadaka. طيب لله عز وجل أردت. Ibig sabihin lillah. فلما خرجت رأيت الشيخ سلمان فقصدت أن أريه أني أتصدق لكي يمدحني. الأصل دحين لله. لما شفت الشيخ سلمان خليته يراني وأنا أتصدق بالمال لكي يمدحني. Tapos, yung naglabas na ako, gusto ko magsadaka, di ba, purpose ko lillah. Tapos nakita ni Sheikh Salman, nakita ko si Sheikh Salman na gusto na magkuha ng pera niya. Tapos, bigla pumasok na gusto niya, para siya purihin ni Salman na siya ay nagsadaka. طيب فخلاص ففيها لله هي ولكن أردت كذلك الثناء. Dito sa example na ito ay may lillah, unang-una, lillah yung purpose niya sa una. Tapos sa dalawa ay may purpose niya na para siya purihin ni Sheikh Salman. Hindi na bago. Ibig sabihin nahaluan siya. Kaya musyarikan dito. Nagkahalo. طيب العبادة عندنا نوعين من العبادة. عبادة ليست مبني أولها على آخرها وعبادة مبني أولها على آخرها.
ونفصل. may dalawang ano daw katangian ng pagsamba, binahagi ni Sheikh. Ang ibada o pagsamba ay tumayo siya diyan sa una sa kanya. Hindi tumayo siya hindi siya tumayo sa una at hindi din siya tumayo sa hulihan. 'Yun ang isang ibada. Ang ikalawa, ang ibada na yan ay tumayo siya sa unahan at sa hulihan. Ano yung purpose doon, Sheikh? طيب Okay na yan? Sige. طيب. ما معنى العبادة لا يبنى آخرها على أولها؟ طيب أنا مدحين معايا مثاله 100 ريال. Paliwanag na sa unang bahagi, yung ibada o pagsamba na yon ay hindi siya tumayo sa purse at hindi siya tumayo sa ulihan. Example, kamindag. خليها 20 ريال. طيب Example na, ito yung example na. May 20 daw siya. خرجت من البيت أريد أن أتصدق بهذه ال20 لوجه الله. Lumabas siya sa kanyang bahay at gusto na ito ay ipagsadaka. فأعطيت المسكين ال10 الأولى. Tapos binigay na yung 10 sar na yon sa mahirap. لما جيت بعطي المسكين الثاني ال10 رأيت الشيخ سلمان فأظهرتها أمام الشيخ سلمان وأعطيته إياه. Tapos yung okay na yung sa first, nagbigay siya ng 10. Tapos nakakita siya ng mahirap na naman, nagbigay siya ng 10 sar. Tapos nakita siya ni Sheikh Salman at pinalabas niya na yung kanyang purpose para purihin ni Sheikh Salman. ما حكم ال10 الأولى وما حكم ال10 الثانية؟ Ano yung hatol doon sa binigay na 10 real sa mahirap ng una at anong hukom niya dito sa 10 real na panghuli? Anong hukom niya? Al-ula lillah wa amathaniya ni riyal. يعني الأولى مقبولة Makbula. والثانية إيه. Kapag gano'n ang sitwasyon, ang una ay tinanggap yun, ang kanyang ibada, tinanggap doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawa ay hindi na tinanggap dahil ito ay riya. هذه يقولون لا يبنى آخرها على أولها. Ano ibig sabihin ng pagsamba na naman na tumayo siya sa unahan at tumayo din siya sa ulihan? Ito yung ibada na explanation. قال إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أولها زي إيش مثلا؟ زي الصلاة. Tulad ng pagdarasal, salat. أنا دخلت المسجد الآن صليت أول ركعة لله عز وجل. الركعة الثانية هذا نافلة. سمعت صوت سلمان شيخ سلمان فحسنتها. شيخ إيش حكم الركعة الأولى وإيش حكم الركعة الثانية؟ إيه الصلاة هذا نافلة. صلاة نافلة. Example sa ikalawa na ito ay ikalawang bahagi na pagsamba, tumayo siya sa ulihan at hulihan, sa unahan at hulihan, ito yung katulad niya na yung pagsamba. Pumasok daw si Sheikh Said sa masjid at nag-pray siya o nagdarsal siya ng 2 raka'a. Sheikh, al-ula كانت خالصة لله. yung kanyang المسجد فاضي ما في أحد. Yung unang raka'a daw na sinala niya, walang tao sa masjid. Ibig sabihin mag-isa lang siya doon. الركعة الثانية سمعت صوت الشيخ سلمان. Pag yung tinayo na naman yung 2 raka'a na yun, narinig na yung boses ni Sheikh Salman. فزينت صلاتي عطلت فيها. Pinaganda na yung kanyang pagsasala. Yung kanyang boses, pinaganda niya rin. أريد أن الشيخ سلمان يمدحني. Gusto niya ay para siya purihin ni Sheikh Salman. Kaya pinaganda na yung kanyang pagsasala. ما حكم الصلاة؟ Anong hukom daw ng sala na yun? Anong hatol sa sala niya? يعني الأولى لله والثانية لسلمان يعني الثانية باطلة. طيب الصلاة هل هي تبطل الصلاة أم يقبل الله عز وجل الركعة الأولى والركعة الثانية لا تقبل؟ Anong sabi ni Sheikh? Kapag ganun daw ang sitwasyon, yung sa first raka'a, lillah, tapos sa second raka'a ay li Sheikh Salman, tapos ano yung hukum? Anong hatol sa sala niya? Tanggap ba hindi? مختلف. طيب الصلاة إيش حكمها؟ Yung buong sala niya, yung ginawa niyang sala na yun, anong hatol sa kanya? Tinanggap ba hindi? Kala, yani makbul. مقبولة الصلاة. كلها الصلاة مقبولة ولا ركعة مقبولة وركعة غير مقبولة؟ Ayun, lahat ng sala o yung rakaat lang una? Kila hunaka ula yani makbula rakal ula makbula wa amma wa qala yani as-sala yani makbula
ايوه. طيب يا اخوان، بعطيكم مثال ثاني خارج عشان نعرف العباده اذا كان متصل اولها بخيرها او غير متصل. لو ان رجل صلى ركعتين قبل ان يسلم احدث، هل نقول الصلاه كلها مقبوله الا التشهد، ولا تبطل الصلاه كامله؟ Nagbigay si Sheikh. Nagbigay si Sheikh na example naman, ikalawang example, kapag daw ang isang tao na nagsala, tapos ng sala niya ay nabatal, ano ba yung nabatal? Nasira yung kanyang udo ba o ano, tapos na yung sala, ano yun, ano yung tawag doon? Tinanggap yung ano, o hindi? Batal? تبطل الصلاه كامله؟ طيب كيف صلى واحد هذا يعني قبل بعد الصلاة؟ لا أو أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة قبل أن يسلم أحدث. Yung example, nagbigay siya ng example, yung dalawang example na nagsala, tapos yung before siya magsala, may nasira sa kanyang ano, na may hadas asgar, ano yun, hadas asgar. Ano yung sabi niya, yung nagiging yung yung ginawa niya sa sala niya, yung mga ruku niya, yung mga ano, tanggap ba o hindi? باطل الباطل. تبطل كذلك الرياء لو دخل على الإنسان في آخر الصلاة، تبطل الصلاة كاملة. لأن ليش؟ مثل الحدث، لأن أول الصلاة مرتبط بآخرها. الصلاة نقول إيش؟ تحرمها التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وتحللها التسليم. فهي مربوطة الصلاة ببعض، فإذا حصل حدث فيها خلل فبطل بسبب هذا الشيء، تبطل الصلاة كاملة. Yun na yung katanungan natin na sinagot ni Sheikh na patungkol sa isang ano. So ang sabi ni Sheikh, kapag ganun ang sitwasyon, nagbigay siya ng example, kapag ang isang tao na nagsala daw, tapos yung before siya magsalam ay may ano siya, may lumabas sa kanya o nakautot siya, ibig sabihin masisira yung kanyang sala. Ganon din yung riya. Kapag ang ginawa niya sa first ay lillah, tapos sa pangalawa ay sa tao, ibig sabihin ay, yun ang ibig sabihin na ang ibada na may kaugnayan sa simula at sa ulihan. Ibig sabihin na masisira yung pasok din yun. Sheikh, سؤال يعني عكس العبادة يعني الأول رياء وأما الثانية لله. أول في المسجد سلمان. أيوه. يقرأ القرآن يعني بصوت. نعم. بالعكس. عاد. بالعكس. كلها حناخذها الآن. الحين نبين. sabi na kukunin din natin yun. طيب شوفوا يا اخوان، الرياء من وساوس الشيطان. Ang riya daw ay galing sa mga ng waswas, bulong ni Satan. لكي يفسد عليه دينه. Para masira ni Satan yung ating religion. وحال الإنسان معه حالة. الأول أن يدفع الرياء ولا يسكن إليه، يجاهد نفسه، شافه لا، فيدفع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. Tayo, ang isang tao daw dapat ay sipagan niya, maalis yung riya sa kanya. At papasok dito yung dalil na binanggit ni Sheikh. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دحين لما أخرج لأي عبادة يا أخوان يجب أن أستشعر أمر، أن ما خرجت إلا لأجل الله عز وجل، أبتغي مرضاة الله عز وجل، رجاء فيما عند الله عز وجل، وخوفا من وعيد الله عز وجل. Ang sabi niya, Sheikh, example na lumabas siya kung yung purpose niya gumawa ng ibadah, kahit anong ibadah pa ito, at kanyang purpose ay lillah subhanahu wa ta'ala. طيب رجاء وخوف دائما عندك في العبادة. Ibig sabihin na ilagay mo sa inyong damdamin ang raja pati khauf. Matakot ka sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung raja, yung nakuha natin na last, ano yung magandang hangarin sa Allah subhanahu wa ta'ala. ما خرجت للصلاة إلا رجاء طلب ما عند الله عز وجل من الخير وخوف من وعيد الله عز وجل. Kapag lumabas daw siya, lumabas tayo sa ating bahay, kapag tayo gumawa ng sala, ay ang ating purpose ay lillah, yung raja, nandun yung raja,
pati yung khawf, matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. طيب انتوا الان ايش اللي خرجكم وجابكم هنا تتعلمون؟ Kayo لازم daw, تكون لكم عندكم نيه. kayo daw lumabas sa bahay nyo. Napunta kayo dito. Ano yung purpose nyo? Ano yung intention niya dito? لله اريد ان ارفع الجهل عن نفسي وارفعه عن بقيه المسلمين. Ma-intention nyo ay upang mawala yung kamangmangan sa inyo, sa atin man, at gawain natin ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وانا خارج جاي الدرس هنا خارج بهذه النيه. عرض لي شيء فوسوس لي الشيطان، جاني احد فحبيت اني اني اظهر امامه اني اريد العلم عشان هذا يمدحني. على طول اتذكر وارجع الى النيه الاولى اللي هي ابتغاء وجه الله عز وجل. Example ni Sheikh, siya daw, ang kanyang nabaling yung kanyang niya. Example, na nandito siya. Okay na yan, yung first na lila. Tapos biglang nabaling yung kanyang intention ay para siya sabihin na, sabihin na, yukal nas, lak. لكي يمدحني الناس. Para siya ay purihin. Para siya purihin. ارجع مباشره الى النيه الاولى. Tapos, anong magandang gawin natin doon? Babalik tayo sa niya natin yung pangauna. Yung unang niya natin, lila, ibalik natin kapag may bulong ng Satan sa atin. Ibalik natin doon sa simula. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اسال الله الاخلاص. استحضر نيه الحضور. At manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ni Chef na humingi tayo ng ikhlas sa ating gawain. هذا اللي عرض له ما يؤثر. Kapag gano'n yung sitwasyon na gawin natin, ay yung lahat na bulong na yun ay walang ta'sir, walang bakas, hindi magbakas sa atin. لا يؤثر ابدا في العباده. Ibig sabihin, walang bakas sa ating ibada, na hindi ibig sabihin na hindi mapapasokan yung ibada natin na riya kapag gano'n. Hindi magtatunggo pa yung waswas ng shaitan. الثاني لا يطمئن لهذا الرياء ولا يدفعه، بالعكس يفرح فيه. فيأتي يقول له انت رايح للدرس الفلاني، يقول له ايوه، وابشرك انا عندي 10 دروس في الاسبوع، احضر هنا واحضر هنا واحفظ القران وافعل كذا وافعل. Ito yung isang ikalawa, sitwasyon naman isang tao na to ay walang ikhlas sa kanya. Ay lahat ay gusto niya purihin lang ng tao. طيب فهذا لا استرسل مع الرياء يبطل عمله. Yung kapag gano'n ang sitwasyon na yun, lahat ng kanyang pagsamba ay mawawalang bisa. Walang kasaysayan kapag gano'n na purpose niya ay real lahat. طيب مثال ثاني، لو أن رجل إن شاء الله ما يكون معانا حضر هذا الدرس يريد المدح والثناء من الناس، حضر هذا السبت يريد المدح والثناء من الناس. Nagbigay siya ng example. Sana sabi na hindi mangyari sa atin to. May isang tao daw na nag-attend dito. Tapos ang kanyang purpose ay para siya purihin ng tao. طيب السبت اللي بعده حضر يريد وجه الله، ايش حكم حضوره؟ Kapag gano'n, طيب كيف شاف كيف؟ ايش حكم حضوره؟ الأول والثاني. Yung example na binigay ni Sheikh sa atin, di ba, dalawa, yung first pati yung second. Yung first na yun, ano yung hukom ng niya? At sa ikalawa na binigay na example, ano yung hukom din yung niya? Sa intention niya. Yung pangalawa, lahat ng purpose na dito, riya, pakita, para siya purihin. Yung ikalawa, yun na yung lillah, or kaya lillah, tapos, ano yung tawag doon? Ano siya? Lillah, tapos, hindi naapektuhan kanyang niya. Kung mababaling yung ano niya, pinipigilan niya, ibig sabihin, nagsumikap siya. Kinontrol niya ang kanyang damdamin, para hindi siya anong hukom doon? Matatawag bang makitang tao yung pagkatapos mo na nagsara ng Jumaat tapos nag-video ka? Sabi mo pagkatapos ka mo nagsara ng Jumaat. عنده سؤال مثلا رجل يصلي يوم الجمعة بعد الصلاة يعني يصور فيديو قال هنا الآن الحمد لله انتهينا من الصلاة هل داخل؟
نأتي إليها إن شاء الله، نأتي إليها. مسألة التصوير في العبادات هذه. طيب العمرة كلها ناخذها إن شاء الله. Makukuha din daw nabi ni Sheikh. Huwag kayong magmadali. Makukuha din natin, sabi ni Sheikh. طيب طيب makukuha din natin. عشان ننتهي. طيب Paano قلنا maubos tayo? إذا دافع الرياء لا تبطل العبادة، أما إذا استرسل معه تبطل العبادة. Kapag daw nagsumikap siya, maalis yung riya sa kanya, yung ibada niya yun ay hindi masisira. أنا الآن Pag دخلت pinabayaan niya, sabi niya, yan, masisira siya. دخلت المسجد صليت أول ركعة خالصا لله، سمعت صوت الشيخ سلمان داخل، حسنت صلاتي فتذكرت فعدت ودفعت هذا الرياء. Yung example ni Sheikh, yung katulad din kanina, nagpasok siya sa masjid at nagsala, tapos yung una, lillah, tapos ikalawa, narinig niya yung boses ni Sheikh Salman, tapos tandaan niya yung ano ng riya. Tapos pinilit na yung kanyang sarili o ginawa niya yung kanyang ibada na yun ay lillah. Ibig sabihin na hindi yung kasama doon sa riya na yun. طيب طيب Napigilan niya. خلاص فهمت هذه. طيب أنا تصدقت Siya ay nagsadaka daw. بعد انتهاء الصدقة أثنى علي الناس. Pagkatapos ng sadaka, may biglang pumuri sa kanya na tao. هل هذا رياء؟ Yun ay riya o hindi? Kala huwa riya. رياء. طيب Dahil sino pa? من الذي يقول رياء ومن الذي يقول لا ليس برياء؟ Sa example ni Sheikh, nagsadaka daw siya, pagkatapos na nagsadaka, may nakakita sa kanya at pinuri siya ng tao. Ano yung kanyang gawain? Riya o hindi? مرة ما في اختلاف. Sino daw yung riya? Itaas. Sino daw yung riya? Itaas yung... Okay, itaas nga. Nagustuhan niya yung isang kanya. سأل هل يعني الثناء يعني يحبه هذا الرجل؟ ايوه احب الثناء انا. ها احب الثناء انا. رياء؟ ها لا الان يا اخوان الآن أنا تصدقت بصدقة لوجه الله، انتهت من الصدقة، أثنوا علي الناس، فرحت بهذا الثناء. أيوة أحب الثناء. طيب إيش قلت لكم أنا؟ إيش قلت لكم أنا يا أخوان؟ ذكرت لكم ضابط إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فاحمدوه عليها. أنا ما أبغى ثناء من الناس أثناء العبادة، لكن الناس بعد ما جاءت العبادة أثنوا علي. أنا ما طلبت هذا في البداية، نيتي ما طلبت. طيب أنا كانت لوجه الله، لكن اكتشفت إن في واحد رآني فتكلم قال سعيد يتصدق فأثنوا علي الناس، هذا لا بأس به. وأخوان شو بس هذا الضابط، أنا لما تصدقت المرة الأولى لوجه الله ولا أريد ثناء من أحد، وأخفيت الصدقة لكن رآني واحد. Sabi ni Sheikh, nagsadaka daw ako, tapos yung first na nagsadaka siya, hindi siya humihingi o hindi niya hindi niya yung inano na para siya purihin ng tao. Tapos may nakakita sa kanya na isang tao at nagsabi sa mga kasamahan niya, yung mga kasamahan niya yun ay pinuri siya. Kapag gano'n yung sitwasyon na hindi niya kapasok sa riya. طيب لذلك يا اخوان نحذر من اتهام الناس بالرياء. Kaya magano tayo, ano tawag diyan? Ano tawag? نحذر يا اخوان. Iba siguro start kung nagbigay siya ulit kasi may nakakita na sa kanya. Ayun, pwede. Klaro na yun. Kung halian tan ito. Tagalog. Iwasan talaga natin na isuspect natin o suspicious natin yung isang tao na yun na sabi na yung kanyang gawain na riya. Iwasan natin na magsabi kanya ang gawain na riya yan. Iwasan natin yun.
طيب. Bigyan ng sarapan. Tapos, bali, nahalo ng riyan. Tapos, dumating oras na pinagsisingal niya. Gusto ko magiging طيب قال سؤال يعني فعل عبادة ثم يختلط مع الإخلاص والرياء إذن هو الآخر يعني يندم على فعل هذا. اختلط وانتهت عبادته أيوة. وهو مرائي، نعم. تحبط العبادة، لكن بالتوبة يغفر الله عز وجل، لكن هذه العبادة تحبط. Ibig sabihin kapag ganun ang ginawa may ibadah niya, ibig sabihin na walang bisa yun. Pero kapag nag-istighfar nagtawba kayo, tanggapin ka tawba mo. لكن لما يدافعها أثناء العبادة يدافع هذا الشيء. جاء شخص ما خليني أحسن، لا 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 أعوذ بالله استغفر. فأجلس مع نفسي أدفع هذا الرياء، مو أسترسل معاه، بدل ما كما ذكرت أقرأ نصف صفحة قرأت 3 صفحات وزدت في التسبيح. طيب هذا كله رياء، هذا استرسل مع الرياء ولم يدفع. أقف. شوف يا أخوان، هذا الضابط. أنا أظهر العبادة عشان أريد وجه الله وأريد ثناء من الناس. طيب هذا هو الرياء. لكن إذا أظهرت العبادة وأخذنا المثال لقصد أن يقتدوا بي الناس ليس رياء. إذا تصدقت فشخص رآني وكانت صدقتي لله عز وجل، فشخص رآني وأثنى علي، هذه ليست رياء، لأني لم أكن أقصد أن هذا الشخص يثني علي، لكن هو رآني، قدر الله أنه رآني. ليش الدليل؟ طيب هنا يقول هنا فائدة: ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. طيب، وفي الحديث عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن. قالوا لعل الله قبل عمله فكتب له القبول في الأرض. طيب، وليس يا أخوان من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه. بعض أوقات الواحد الله يفتح عليه مثلا يقوم الليل أو يصوم النهار فيفرح إنه فعل هذه الحسنة، فهذا ليس من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. تشرحها؟ كون شيء من الله. Yung pinaka-call, yung hindi kabilang sa riya, ang paggawa ng mga mabubuting gawa ng ibada, pero pagkatapos na magawa ng ibada, mayroon po muli sa iyo na tao pagkatapos. Hindi mo layo din doon habang ikaw ay nag-ibada para purihin. Pero, hindi man na-control na ikaw ay purihin kasi nakita ka. Kaya hindi yung kabilang. Kaya din naman, hindi kabilang sa riya kapag ikaw ay naging masaya sa paggawa ng isang kabutihan, manood ng mga pagsamba, o kaya kinalulungkot mo ang mga kasamang iyong nagagawa, hindi rin yung kabilang sa riya. Kasi sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang mananampalataya, kinatutuhan niya yung paggawa ng kabutihan at kinalulungkot niya ang paggawa ng kasamaan. At ang dalil, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol doon sa pinuri ng mga tao dahil sa mga ibada ng kanyang ginawa, na hindi naman yun ang kanyang layunin para purihin. Sabi niya, iyon na ay para maagarang mabuting balita na ibinigay sa kanya na ang kanyang ibada na yun ay tanggap. Okay? Dito sa mundong ito, ibinigay sa kanya ang mabuting balita sa makita na mapulit ng mga tao. Tanggap na ang kanyang ibada ay tanggap. أي سؤال؟
Chef, paano po siguro, halimbawa, bigay ako ng isang sarata, pero hindi naging intention ko na lillahi ta'ala, hindi rin siya kaya. Pero, usang binigay ko dahil sa nawa ko sa isang tao. طيب شيخ هو يتصدق المال يعني ليس إخلاص ولا رياء ولكن يعني بس يعني رحمة له. طيب شوف الضابط هنا فيحمدوه عليها. انت ما تبغى ان الناس يحمدونك عليها صح؟ رحمة؟ طيب هذه الرحمة لماذا؟ شوف انما الاعمال بالنيات. العلماء يقولون لو طلب منا ان نعمل عمل بغير نية لكان من المستحيل. انت رحمة. طيب هذه الرحمة نبعت من ايش؟ حب لله عز وجل ولا حب لهذا المسكين؟ حب لهذا المسكين. انما الاعمال بالنيات ما تؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كل هذه ما هي في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا شجاعة. في ناس كذا في شجاعة وإقدام يحبون ايش؟ القتال يهون. في ناس لا، عشان قبيلتي أنا تقاتل قاتلت معهم حمية. وفي ناس لا ويريدون ايش؟ الثناء من الناس تثني عليه. فسألوا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنت تصدقت رحمة، هذه نيتك. نية رحمة بس ما كانت لوجه الله. نية رحمة لك. إيه ليست لوجه الله. ها؟ طيب لا قال رحمة فقط. هل يوجد أجر أو ما في؟ لا كان يرجو بس رحمة هذا المسكين بس. ما عنده أجر. ما يريد وجه الله. فلا تترجم هذا الكلام. Hindi dia mahal na yung ano kung may ano ka talaga may rahma lang. طيب عيد كلامه. ايوه الشيخ ما يقول شيء. طيب لا والله التفصيل ممتاز فيها. يقول أخونا أنا تصدقت ليس لوجه الله وإنما رحمة بهذا المسكين. فهل هذه في سبيل الله أؤجر عليها؟ لا. ليش ما يؤجر عليها؟ لأنه ما طلب فيها وجه الله عز وجل. طيب رجل أقف. Yung pagsasalaka niya bilang awa doon sa mahirap, hindi naman ang gayan ay para kay Allah. Hindi naman ang kanya para purihin ang kanyang gawa na yun. Wala siyang gantimpala. Naawa lang siya. Naawa siya sa mahirap. At bilang karagdagan yung sinabi ni siya kanina, yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kasagutan doon sa nagtanong na patungkol sa jihad. Halimbawa, ang isa ay ng jihad dahil sa ipakita na siya patapang. Pangalawa, nag-jihad siya para alam-alam sa kanyang karamalan. Nag-jihad siya, ano yung mga ito? Riya. Upang magpakita ng tao. Sabi ng Propeta tama ngayon ay hindi totoo kabilang sa jihad. Sapagkat ang jihad ang sinumang nag-jihad para labang ang gayon niya ay parang itas ang sarili niya. Ito ang tunay na jihad sa kanya. طيب إذا في أسئلة نخليها اللقاء القادم إن شاء الله. طيب مختصر سريع. أول شيء تعريف الرياء أخذناه، بعدين أخذنا حكم الرياء، بعدين أخذنا حكم العبادة إذا خلطها الرياء. هذه أهم مسائل الرياء. Yung pinakabukod lang ng ating topic sa ngayon, yung kahulugan ng riya sa panglingwahe, kahulugan ay sa istilah, yung terminolohiya pang-Islamiko, tapos sunod na tinalakay natin yung dalawang uri o dalawang kalagayan ng riya. Una, yung kanyang hukom. Pangalawa, yung hukom ng ibada kapag ito ay nakalungan ng riya. يا ريت يا اخوان واحد يترجمها فياخذ اجر هذا الاجر العظيم.
هذا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. Shukran. Jazakallah khair.